Alam niyo ba kung saan nagmula ang pangalan ng Pilipinas? Balikan natin ang kasaysayan. Noong 1521, dumating si Ferdinand Magellan, isang Portuges na naglalakbay para sa Espanya sa isang grupo ng mga isla na bahagi ng Asya. Pinangalanan ni Ferdinand Magellan ang Pilipinas na Las Islas de San Lazaro dahil natuklasan niya ang mga ito sa araw ng Sabat ni San Lazaro ng Bethany na bumagsak noong Marso 16, 1521. Pero hindi ito ang pangalang nanatili sa ating kasaysayan. Pagkalipas ng 22 taon, noong 1543, isa pang manlalayag na Espanyol na nagngangalang Ruy Lopez de Villalobos ang naglakbay patungo sa mga isla. Sa kanyang paglalakbay, pinangalanan niya ang mga isla na Las Islas Filipinas bilang parangal sa kasalukuyang hari noon na si Haring Felipe II ng Espanya. Mula noon, ang pangalang Pilipinas ay naging opisyal na katawagan sa ating bansa. Ito rin ang naging simbolo ng pagkontrol ng Espanya sa mga isla, kung saan nanatili ang kanilang pamamahala sa loob ng mahigit 3 siglo. Ang pangalang ito ay naging bahagi ng ating kasaysayan ng kolonisasyon, ngunit kalaunan ay naging sagisag din ng ating pakikibaka para sa kalayaan. Ngunit, higit pa sa isang pangalan, ang Pilipinas ay naging simbolo ng ating pagkakakilanlan bilang isang malayang bansa. Noong panahon ng himagsikan, ginamit ito ng ating mga bayani tulad nina Emilio Aguinaldo, Andres Bonifacio at Jose Rizal upang ipahayag ang ating pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Alam mo ba na ang ating mga ninuno ay bahagi ng lahing Austronesian? Ayon sa teorya ng mga dalubhasa, nagmula sila sa Taiwan halos 4,000 taon na ang nakalipas. Ang mga Austronesian ang unang naglayag sa malalawak na karagatan gamit ang kanilang mga balangay, ang pinakaunang uri ng bangka sa rehiyon. Ang balangay ang nagbigay inspirasyon sa salitang barangay na siyang tawag natin ngayon sa mga pamayanan. Maliban sa paggawa ng bangka, dalubhasa rin sila sa navigasyon. Wala silang GPS pero ginamit nila ang mga bituin, direksyon ng hangin at daloy ng tubig para mahanap ang kanilang pupuntahan. Dahil dito, narating nila hindi lang ang Pilipinas, kundi pati ang Indonesia, Malaysia at maging ang Polynesia. Palay, saging, niyog at gabi ang ilan sa mga pananim na dinala ng mga Austronesian. Hanggang ngayon, bahagi ito ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang baypay, ang ating sinaunang sistema ng pagsusulat, ay bahagi rin ng Austronesian legacy. Noon pa man, marunong ng sumulat at magbasa ang ating mga ninuno. Alam mo rin ba na maraming wika sa Pilipinas, tulad ng Tagalog, Cebuano at Ilocano, ay may pagkakatulad sa mga wika ng Indonesia at Hawaii. Lahat ng ito ay Austronesian languages, at hindi lang sa kultura at wika sila nag-ambag. Ang tradisyon ng harana, pag-awit sa paligid ng apoy, at mga epiko tulad ng biyag ni Lamang ay nagsimula rin sa kanilang oral traditions. Ang Austronesians ang naglatag ng pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino.